Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Psalm 103 verses 11 to 13 and verses 20 to 22. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Bless the Lord, O you His angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. Bless the Lord, all His hosts, His ministers who do His will. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Maliwanag ang sinasabi ng Samo na dakila ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos sa atin. Ito ay dalawang salita na hindi mo pwedeng paghiwalayin, ang pag-ibig at kapatawaran. Sapagkat ang kapatawaran ng Diyos sa atin ay nagmula sa Kanyang dakilang pag-ibig. At gayon din naman, ang dakilang pag-ibig na ito ay nagresulta sa kapatawaran at kahabagan ng Diyos sa atin na mga makasalanan niyang anak. Marahil po ang iba sa atin sa hapong ito ay sumasamba ng may pag-aalinlangan, takot at pangamba sa pagharap ng bukas. Ang iba sa atin ay may mga unconfessed sins na nakadahilanan ng patuloy na paglayo natin sa Diyos. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng Samo, ang kahabagan ng Diyos ay parang ama sa isang anak. Nawa ito ay magsilbing pag-asa sa atin, na sa ating pagsamba, maging tuon natin ng Diyos at hindi ang ating mga sarili. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome sa ating 3 p.m. worship service. At nais ko ding batiin ang mga ama ng tahanan ngayon, Happy Father's Day. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti. Sa pagsamba namin sa inyo sa hapong ito, ay hindi namin ibabase ang aming pakiramdam, ang aming pasasalamat, ang aming mga character and attitude based on situation. Ngunit ito ay babase namin sa sinasabi ng inyong salita na ikaw ay mabuti. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagsamba sa inyo sa hapong ito, maranasan ka namin, masumpungan ka namin sa isang komportabling paraan o maging sa paraang kami ay mababagabag sapagkat ikaw ay nangungusap sa amin. Pero higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin, maranasan, masumpungan ka namin. At hindi kami lalabas sa iglesyang ito, sa simbahan na ito, na hindi malinaw ang inyong mensahe sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang bigyan namin ng katuunan ng aming atensyon, puso at pagsamba sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bitbitin po natin ang ating kopya ng salita ng Diyos. Buksan natin sa Ephesians chapter 5, verses 25 to 33 ang ating babasahin at aaralin sa hapong ito. Ephesians 5, verses 25 to 33, mangyari po lamang sa pagbibigay galang natin sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pagbasa ng kanyang banal na salita. Ephesians 5, 25 to 33. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word,
so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. This is the word of the Lord. Itong salita niya, pakinggan po natin at ilagay sa ating puso. Maaari na po kayong umupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating mga serya ng mga mensahe sa aklat ng Ephesians, a church built on biblical bedrock, ang tema natin. Ang pamagat po ng mensahe ngayong hapong ito ay ang kagandahan ng pagpapasakop sa tahanan na makadiyos. Part 2. Pagpapasakop pa rin po ang ating pinag-uusapan sapagkat yan po ang tema ng buong section ng Efeso na ating inaaral. Pero bago ang lahat, Happy Father's Day sa lahat ng ating mga ama ng tahanan, biological, adoptive, or spiritual, or all of the above. No? Happy Father's Day po ngayon. Talaga namang Father's Day po ngayon kasi bukas po Mother's Day na ho ulit. No? So, isa lang naman po ang araw natin. So, day off po tayo ngayon. Hindi po tayo maglalaba, hindi po tayo maghuhugas ng plato. Tayo po ay day off. Sa hapong ito, ipinagdiriwang namin kayo, mga ama ng tahanan. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo rin ay hihikayatin na tanggapin ang hamon na maging mga ama na tumutupad sa tungkuling ibinigay sa atin, sa ating lahat ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, tinignan natin ang tungkulin ng mga asawang babae sa tahanang idinisenyo ng Diyos, na maging katuwang ng kanilang mga asawa sa pangangasiwa at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya, na magpasakop sa kanila bilang pagsunod sa disenyo ng Panginoon para sa tahanan. Isang pagpapasakop na bukal sa loob at dala ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga asawa at sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang essence ng pagpapasakop, out of reverence for Christ. Ngayon naman, ating titignan ang sinasabi ng banal na kasulatan na tungkulin ng mga asawang lalaki para sa kanilang mga kabiyak at sa kanilang pamilya. At ito ay maisusuma natin sa isang utos lang. Mahalin natin ang ating mga asawa. Husbands, love your wives. Napakasimple po ng mensahe. Sa aking pangangaral po ng mensaheng ito, sa hapong ito, malinaw sa akin na hindi ako nakatutupad ng lubos sa taas ng pamantayan na inilahad ng Panginoon dito para sa mga asawang lalaki. Hindi natin ito kaya sa ating sariling lakas lamang. Kailangan natin na patuloy na magpasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo araw-araw, oras-oras, upang matupad natin itong standard na ito. At katulad din ng pagpapasakop ng mga asawang babae sa kanilang mga asawang lalaki, ang ating
tungkulin, mga ama. Ang ating tungkulin ay hindi nakadepende sa galing, sa ganda, o sa bait ng ating kabiyak, kundi sa lalim ng ating pagsunod sa ating Panginoon. May taglay na kagandahan at pagpapala ang pagsunod sa disenyo ng Panginoon para sa ating mga pamilya. Sa ating pagpapasakop sa Kanyang Espiritu, sabi sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Sa ating pagtupad ng ating mga tungkulin ayon sa Kanyang disenyo, ang sabi sa Ephesians 5:21, submitting to one another out of reverence for Christ. Mayroong pangakong biyaya, mga kapatid. Mayroong pangakong biyaya ito sa ating mga tahanan. Alam nyo yan, alam ko yan. Alam ko na yung iba sa inyo naranasan na ang kagandahan ng pagpapasakop sa tahanan ng Diyos. Una, tingnan natin ang pagmamahal na may pagsasakripisyo. Mapapansin ninyo, mga kapatid, mga kapwa kong ama ng tahanan, mga kapwa kong husband, na yung verses last week, verse 22, 23, at 24 lamang. No? Para sa ating mga lalaki, verse 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. No? We have 3 times more verses kisa sa mga babae. Palagay ko, alam nyo kung bakit. No? Siguro dahil mas mahirap kausap ang mga lalaki. Palagay ko yun ang dahilan. Kaya ang daming pinagbilin. Pero alam nyo, merong mas higit na importanteng dahilan. Ito ay dahil ang lalaki ang head ng pamilya. Nasa kanya ang responsibilidad para sa kanyang asawa at para sa kanyang mga anak. Datapwat napakarami ng ipinaliwanag na tungkulin ng asawang lalaki sa mata ng Diyos. Ang una ay ang pagmamahal na may pagsasakripisyo. Malinaw ang panawagan na dito. Makikita natin ang malinaw na panawagan. Sabi dito, husbands, love your wives. Pansinin natin na hindi sinabi dito ng Panginoon na dominahan ninyo ang inyong mga asawa. O hindi niya sinabi na dahil kayo ang head, exert your authority. Hindi po niya sinabi na alipinin ninyo, utusan ninyo, pasunurin ninyo ang inyong mga asawa, ang inyong pamilya. Hindi niya sinabi lahat yun. Kundi ang sinabi niya, mahalin ninyo sila. Mahalin. Ang salitang ginamit dito ay agapate. Siya ay nasa active, present, meaning continuing siya. Patuloy ninyong mahalin. Walang hanggan ninyong mahalin. Araw-araw, oras-oras ninyong mahalin ang inyong asawa. Kahit na masungit, kahit na may toyo, kahit na nagsusumpong, kahit na nagtatampo, mahalin ang inyong asawa. Agapate, napakataas pong salita. Ang root word po ay agape, ang salita ng kalooban, an act of the will. No? Ito ay isang pagmamahal na sukdulan. Sukdulan, mga kapatid. Ito ang pinakamataas na pag-ibig. Merong salita sa pag-ibig na eros, yan ang pagmamahal ng lalaki sa babae in a physical way. Merong salita na phileo, yan ang pagmamahal sa kamag-anak dahil kayo ay magkamag-anak. Pero ito ay isang sukdulan na pagmamahal, isang pagmamahal na mula sa isang matibay na desisyon na hanapin ang pinakamataas na kabutihan ng ating kabiyak. Hanapin ang pinakamataas na kabutihan ng ating wife.
Pastor, akala ko ba akong head? Ikaw nga ang head. Ito ang trabaho ng head. Hahanapin mo kung ano ang pinakamataas na pangangailangan at kapakanan ng iyong misis. Yun po ang ibig sabihin ng agapate. Ang pagmamahal na ito ay dapat nakatuon lamang sa kaisa-isang babae na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang ating kabiyak. Kaya nga sa ending ng ating binasa, di ba? Kinote muli ni Pablo yung sinabi ng Diyos sa Genesis 2:24, na therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Kaya ang salitang ginagamit ko, kabiyak. Kabiyak ng puso. Sa English, ang minsan ginagamit natin, my other half. Kasi tayo po ay isang buo. We are one flesh. So ang ating wife is my other half. In fact, mas magandang gamitin, mas madalas gamitin, ay she is my better half. Hindi ba? Hindi ba totoo yun? Aminin nyo na mga ama. Ang misis naman talaga natin, ang ating better half. Tayo po yung the bitter half. Siya yung the better half. Alam ko po, totoo yan sa aming pamilya. Natitiyak ko, totoo din yan sa inyo. Ang pagmamahal na ito ay nangangailangan ng ating lubos na pag-unawa sa kanila. Sabi sa 1 Peter 3:7. Basahin nyo to. Sulat nyo to, mga asawang lalaki. Basahin nyo. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way. Hindi under desire, kundi understanding. Ang isang sinasabi ng lipunan natin, ang isang pinakamahirap gawin ng lalaki ay unawain ang babae. Alam nyo? Totoo yun. Mahirap po talaga. Pero utos sa atin ng Diyos. 1 Peter 3:7. Live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel. Aba, akala ko ba ako ang head, pastor? Ikaw nga ang head. Ito ang trabaho ng head. Showing honor to the woman. Bakit? Sapagkat mahal mo siya, hinahanap mo ang pinakadakila, pinakaganap na kapakanan niya sapagkat nagdesisyon ka. Nahahanapin mo ang kanyang pinakamabuting kalagayan. Yan ang agapate. Yan ang ibig sabihin ng love. Isang pag-ibig na mula sa isang desisyon na magmahal. Hindi dahil siya ay cute, dahil siya ay sexy, dahil siya ay maganda, o magandang kumilos, maganda magbihis. May mga babaeng ganon. Ingat kayo, madalas masungit yung mga ganon. Suplada. Pag-ibig ng Diyos ang kapareho nito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay agape. Sa John 3:16, for God so loved the world. Hinanap niya ang ating pinakamabuting kapakanan. 1 John 3:1, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. Tayong mga anak ng demonyo. Ay minahal niya kahit hindi tayo kamahal-mahal. Ganong klaseng pagmamahal, mga kapatid. 1 John 4:9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Pinakamabuting kapakanan natin. Isang pagmamahal na hindi nagmumula sa kagandahan, bait, galing ng ating sinisinta. Sabi sa Romans 5:6, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Christ died for the ungodly. Siya po ay namatay para sa mga taong hindi kaibig-ibig. Siya ay nagmahal sa mga taong hindi dapat mahalin.
Kaya baka kung babalikan niyo ako, sabihin niyo, Pastor, hindi niyo kilala ang misis ko. Mahirap talaga mahalin. No? Hindi lang siya hindi maganda na ngayon, masungit pa. Suplada. Mahirap kausap. Hindi ko maintindihan. Maraming hinihingi. Wala nang masaklap pa sa may sala sa mata ng Diyos. Para tayong putik. Minahal ng Diyos ang mga putik para tayo ay kanyang mailigtas. Ganun po pagmamahal. Isang pag-ibig na kailanman hindi hihiwalay. Saan ko nakita yon? Romans 8:38-39, For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Isang pag-ibig na hindi kailanman makikipaghiwalay. Naku, ang hirap niyan, Pastor. Yan pa lang ho ang unang command. Love your wives. Paano? May modelo na dapat tularan. So yan ang malinaw na panawagan, love your wives. Ang modelong dapat tularan, as Christ loved the church, eto, pakinggan nyo, and gave Himself up for her. Parang yun ang mas masakit. Ang pagmamahal na inuutos dito na dapat nating tularan ay ang pagmamahal ni Kristo Jesus sa kanyang iglesia. Sa Romans 5:8, ang sabi, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us while we were still sinners. Sa 1 John 3:16, malinaw na sinasabi dito, By this we know love, that He, Jesus Christ, laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers, lalo na sa ating kabiyak. John 15:13, ang wika ng Panginoon, Greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Lalo naman sa ating mga asawa. Kung tatanungin ko kayo, siguro sasabihin nyo, Pastor, mahal ko naman ang asawa ko. Will you lay down your life for her? Pastor, pagka may bumaril dyan, haharangin ko. Totoo? Kung makiusap siya na, Love, ilabas mo naman yung basura. Ikaw na lang, mabigat mabaho pa. Love, ikaw naman ang magugas ng plato. Ayoko, pagod ako, baka mapasmap kamay ko. Love, sunduin mo naman ako sa opisina. Kasi ang hirap mag-commute. Ayoko, traffic. Pero sasaluhin mo ang bala na ibabaril sa kanya? Parang mali, ano? Mahal ba natin talaga ang ating mga misis ng ganitong klaseng pagmamahal and gave Himself up for her? Alam niyo ba, nung ako'y binata at nag-iisip na lumagay sa gulo, sa tahimik, no? Binasa ko po itong Ephesians. Pagdating ko po dito sa Ephesians 5, nag-decide po ako, hindi ako mag-aasawa. Kasi grabe ang hinihingi. Give Himself up for her. Ibibigay ko ang aking buhay, ang aking pangangailangan, ang aking kapakanan, ang aking rights. Isasailalim ko lahat yon para sa kapakanan, pangangailangan at rights ng aking asawa. Gagawin ko yon pag kinasal ako, inisip ko. Parang ang bigat namang bayarin yon. Nakyutan lang ako. Nagandahan lang ako. Tapos mawawala na ako ng buhay. Kasi ganun po ang hinihingi. So yung mga single men na nandito, run. Meron po ba kayo nagugustuhan na iniisip niyong pakasalan? Run!
Kasi ito pong hinihingi sa inyo, yung anak ni P. Jojun, kinasal kahapon, si Mike. Palagay ko, idiniin ni Pastor Jojun to sa kanya anak. Kasi yung tatay ko, ganun din ang ginawa sa akin. Bago ako mag-asawa, ang sabi niya sa akin, alam mo anak, ang pag-aasawa ay parang kamatayan. Sabi ko, Dad, napaka-morbid mo naman. Hindi, totoo yan. Sapagkat on the day that you get married, you die to yourself and you live for your wife. Totoo ang sinabi ng tatay ko. By the way, birthday niya po ngayon. He would have been 90. Nasa heaven na po ang daddy, nagse-celebrate. Meron pong mahabang buffet doon para sa kanya. No? Wala na pong bawal, kinakain na po niya lahat ang gusto niya. Ang sabi ng Biblia, nandun na po ang tree of life. So baka iniisip nyo, gulay lahat ang kinakain niya. Malamang. Pero yung gulay, lasang steak. Mga kapatid, ito pong hinihingi sa atin ng tekstong ito. Sa ating pamumuno ng ating tahanan, isinasailalim natin dapat ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pangangailangan ng ating asawang babae at ng ating pamilya. Ganyan ang headship. Mark 10:42-45. Lumapit ang mga disipulo ni Kristo. Gustong umupo sa kanyang kanan, sa kaliwa niya, sa kanyang kingdom. Ang sabi niya, and Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Ganyan ang kaisipan ng lipunan. But, sabi niya, it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your slave. And whoever would be first among you must be slave of all. Gusto niyo pang maging head? Yung mga misis na nag-aambisyon na maging head of the family. Ano, gusto niyo pa maging head? Ganito ang pagiging head. Ganito ang pagmamahal. Kaya naman sabi ni Pedro sa 1 Peter 3:7, diba sabi niya nung kanina, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Dapat natin silang unawain, kalingain, at ipanalangin. Mga kasama kong ama ng tahanan, kayo ba'y nananalangin para sa inyong mga misis? Hindi yung, Lord, kunin mo na siya, Lord. Baka yun ang prayer nyo. Hindi po dapat ganon. Dapat, Lord, make her like you. Gamitin mo akong instrumento para siya ay maging katulad mo. Ang pagmamahal na inuutos sa atin ng Diwang Banal ay isang mapagsakripisyong pagmamahal na inuuna ang kapakanan at pangangailangan ng ating mga asawa. At para sila ay maligtas na katulad natin kay Jesucristo. Ano pa ang dapat tularan ng mga ama sa pagmamahal ni Kristo? Makikita natin ito sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Point number 2. Una, nagre-resulta ito sa kaligtasan. Tingnan niyo yung, that He might sanctify her. Sabi sa verse 26, having cleansed her by the washing of water with the word. Salvation po ang picture doon. Ito ang kaligtasan na naging resulta ng pagbibigay ni Kristo ng kanyang sariling buhay. Ang pagiging banal ng kanyang mga hinirang. Ang pagiging pinatawad ng kanyang mga hinirang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa kanila. Di ba sa Ephesians 1:7, nabasa natin, in Him we have redemption through His blood. Binigay niya ang kanyang buhay. The forgiveness of our trespasses. Dahil sa pagbibigay niya ng kanyang buhay, ang sabi sa Ephesians 2, verses 4-6,
But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Yung po ang love na gagayahin natin, mga ama. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ang pagmamahal po, na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, ay nakapagliligtas. At ang kaligtasan na ito at ang paglilinis na ito ay patuloy sa buhay ng lahat ng pinagtuunan ni Kristo ng kanyang pag-ibig. John 15:3, ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Sa John 13:10, pagkatapos niyang hugasan ng kanilang mga paa, sabi niya, the one who has bathed does not need to wash. Yung niligtas na, hindi na kailangan maligo, except for his feet. Bakit? Sa ating pangaraw-araw na buhay, tayo nakakatapak ng kasalanan, tayo'y nagkakamali at nagkukulang. And you are clean, sabi ni ating Panginoon. Sa John 17:17, paano ba tayo malilinis? Sabi niya doon, panalangin ni Kristo Jesus sa kanyang Ama, sanctify them in the truth. Your word is truth. Alam niyo ba ang implikasyon nun? Tungkulin nating mga asawang lalaki na maging instrumento ng kaligtasan at paglilinis ng budhi ng ating mga asawa. Sapagkat ito ay mula sa pag-ibig ni Kristo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, iniligtas niya ang kanyang iglesia at patuloy niyang nililinis sa pamamagitan ng kanyang salita. Datapwat, kailangan nating maging tapat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kabiyak at mga anak. Upang sila ay maligtas at patuloy na banalin ng Panginoon sa pamamagitan natin. Dapat patuloy natin silang idinadalangin upang ang buong lakas ng Espiritu Santo ay manuot sa kanilang buhay at lumabas sa kanilang pang-araw-araw pag-uugali. Yun po ang dapat. Ang tanong ko sa inyo, ginagawa ba natin? Alam ba natin enough ang salita ng Diyos upang ituro sa ating mga misis? Kung minsan po, mas marami pa hong alam ang mga misis natin kaysa sa atin. Nakakahiya po, no? Kung minsan po sila ay mas masidhing sumunod sa sinasabi ng salita kaysa sa atin. Mga ama, Father's Day po ngayon. Pagkatapos po ng day off, kailangan po ninyong tutukan ito kung hindi natin ginagawa po. Kung ating inumpisahan na, kailangan pa natin pag-ibayuhin. Sapagkat ito ang ibig sabihin ng pagmamahal na ginawad ni Kristo sa kanyang iglesia, isang pagmamahal na nakaliligtas, nagre-resulta sa kaligtasan. Isang pagmamahal na nagre-resulta sa kabanalan. Ang sabi niya sa verse 27, so that He might present the church to Himself in splendor, liwanag, no? Without spot, walang bahid ng anomalya o wrinkle. Yung spot po galing sa labas, yung wrinkle galing sa kabulukan ng loob. Or any such thing that she might be holy and without blemish. Ganun po ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, ganun din po ang hinihingi sa mga asawang lalaki. Ang layunin ng kaligtasan na ginawad ni Kristo para sa kanyang mga inibig ay ang kanilang kabanalan. Ephesians 1:4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Yun po ang objective natin. Colossians 1:21-22, ang sabi dito, and you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, He, si Jesus Christ, has now reconciled in His body of flesh by His death, in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Yun po ang isang pagmamahal na nagre-resulta sa kabanalan. Datapwat,
kung yon ang hinahalintulad na pagmamahal na dapat nating igawad sa ating mga asawang babae, ano ang implikasyon? Mabigat po. Maging mga espiritual na pinuno ng ating mga tahanan. Una, maging mga pastor na tagapagturo ng salita ng Diyos sa ating asawa at mga anak. Kailangan po mas maalam tayo sa Biblia kaysa sa kanila. Dahil tayo ang head. Ang ating paglilingkod sa kanila ay sa pamamagitan ng pagbabanal sa kanila, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga fathers, challenge ko po sa inyo, basahin niyo po ang buong Biblia mula Genesis hanggang Revelations. 3 to 4 chapters a day, makukuha niyo in 1 year. Genesis to Revelations po. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, and teach them to obey all that I have commanded you. Genesis to Revelation. Dapat po tayo maging pastor at tagapagturo ng salita sa ating mga asawa at mga anak. Parang hindi na masaya ang Father's Day, no? Lubha na ba kayo nabibigatan? Kung kayo po na nakikinig, nabibigatan, lalo naman po ako kung nagtuturo. Maging mabuting halimbawa sa kanila sa pananampalataya kay Jesus at pagsunod sa kanyang salita. Siguro iniisip niyo, Pastor, mahirap na nga yung magturo yung maging halimbawa pa. Mga kapatid, naroon ang pagtuturo. Ang pagtuturo sa Biblia ay hindi yung bibig lang. Yung pamumuhay ng inyong binabahagi ang tunay na pagtuturo. So kahit na taksan-taksang Bible verses ang iyong binabahagi sa inyong mga anak, kung hindi nyo ipinapakita sa inyong buhay, sa loob ng pamamahay ninyo, baliwala po lahat yun. Mabigat na ba? Happy Father's Day na ba? Pangatlo, may pangatlo pa. Kala nyo, mabigat na yung dalawa, no? Pangatlo, maging gabay sa kanila upang sila ay hindi maligaw ng landas. Ang problema kung minsan tayong naliligaw ng landas. Hindi ba? Yun po masakit Tayo na dapat pastol, tayo ang naliligaw ng landas. Kung ganyan po ang sitwasyon sa inyong buhay, kailangan po natin manumbalik. Kailangan po natin mag-repent. Kailangan po natin ibalik sa ganito ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Ang pagmamahal ng lalaking asawa sa kanyang kabiyak ay isang pag-ibig na nagdadala ng kaligtasan, kabanalan. Ang layunin ng mapagsakripisyong pamumuno na ito ay ang paglago sa pananampalataya ng ating asawa at mga anak hanggang sila, kasama natin, ay maging ganap sa mata ng ating Panginoon. Happy Father's Day na ba? May gana pa kayong kumain? Sa buffet? Sa podium? O sa galeriya? Ewan ko sa inyo. Ako parang wala na akong gana kumain Ang hirap, no? Mula akong sasabihin sa inyo ito. Tayong lahat ay nagkukulang sa aspetong ito ng ating buhay. Tayong lahat po. Kasama po ninyo ako. At hindi natin kakayaning sundin ito kung hindi tayo magpapasakop muli at patuloy at sa oras-oras sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya niya inuna yung Ephesians 5:18. Be filled. Be being filled. Be continually being filled. Patuloy na magpasakop sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Paano? Let the word of Christ dwell in you richly. Yun lang po ang sikreto. Magbasa, mag-aral, sumunod sa salita ng Diyos.
And you will be filled with the Spirit. Pag nangyari po yun, natural na po ito. Kaya nga ho, yung pangatlong punto natin, pinakita ni Pablo rito, yung pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Ano ba ang itsura nun? So unang sabi niya, katulad ng kanyang sarili. Tingnan niyo yung verse 28. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Nagpapatuloy na hinahalin tulad ni Pablo kay Kristo Jesus ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Sabi niya kasi, in the same way. No? So kung paano yung pagmamahal ni Kristo ay nakaliligtas, nakababanal, gayon din ang pagmamahal ninyo sa inyong asawa. At para maunawaan nila lalo, masyado siguro mahirap maintindihan yung sinabi ni Pablo, ganito si Kristo magmahal sa iglesia, para maintindihan nila mas madali. Sabi niya, as their own bodies, he who loves his wife loves himself. Loose paraphrase, happy wife. Ulitin natin, mga gentlemen. Happy wife. Ang hina. Tsaka mga babae sumasagot, ano ba naman? Happy wife. Yan. Yun lang ang ibig sabihin nun. Sa Tagalog, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaking kanya-kanyang sariling asawa. Kanya-kanyang sariling asawa, ha? Huwag yung asawa ng iba. Ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Tanong ko sa inyo, mahal nyo ba sarili nyo? Of course! Di ba? Ang ating anthem ng lipunang ito is learning to love yourself. It's the greatest love of all. Sinungaling po. Hindi po yun ang greatest love of all, di ba? Learning to love yourself, hindi na kailangan gawin. Bakit? We already love ourselves. Kaya nga po sa Biblia, halughugin niyo ang buong Biblia. Wala kayong makikitang verse na sinasabing, love yourself. Wala po. Bakit? Kasi we already love ourselves. Kaya sabi ni Pablo, para simple, para maunawaan ninyo kung paano magmahal sa asawa, yung pagmamahal ninyo sa sarili nyo, gawin nyo lang sa Kanya. Mahal natin ang sarili natin, di ba? Kaya sa tuwing umaga, paggising natin, tayo nagsisipilyo, tayo naliligo, tayo kumakain, inaayos natin ang sarili nating katawan sapagkat mahal natin ang sarili natin. Gayong pagmamahal ang inuutos sa atin para sa ating mga asawa. So sinimplihan ni Pablo, ang nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya. Sapagkat kung ang ating kabiyak ay masaya at ganap sa kanyang buhay, tayo rin ay tiyak na magiging masaya. Ang sabi ng mundo, happy wife, happy life. Pero ibang ibig sabihin. Pag happy ang wife, hindi siya talak ng talak. Di ba? Pag happy ang wife, hindi ka palaging tinatanong, nasaan ka? Saan ka galing? Anong oras ka uuwi? Ganon ang kaisipan ng mundo. Hindi po ganon ang sinasabi dito. Mahal mo ang iyong asawa, datapwat, hahanapin mo ang kanyang pinakadakilang kabutihan. Yun po ang ibig sabihin ng happy wife dito. Na siya ay ligtas sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Na siya ay lumalago sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Na siya ay nagiging katulad at katulad ni Kristo Jesus sa kanyang buhay. Yon ang happy wife. At kung tunay niyong mahal ng pagmamahal ng Diyos ang inyong mga asawa, kung gayon ang buhay ng ating mga asawa, tayo nga ay truly magiging happy. Sapagkat ang kaligayahan natin
ay ang pinakadakilang kabutihan niya. Nagets nyo? Iba yung mundo, iba yung sa Biblia. Mahalin natin ang katulad ng ating sarili, katulad ng kalinga ni Kristo. For no one ever hated his own flesh, but nourishes it and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. Ang pagmamahal ng ganito sa ating mga kabiyak ay dapat nagre-resulta sa matamis na pagkalinga sa kanila. Ulitin ko, matamis na pagkalinga. Ulitin ko ulit, matamis na pagkalinga. Hindi yung lumalapit sa inyo, misis nyo, gusto makipagkwentuhan. Medyo hahawak ng konti sa braso nyo. Ano ba ang init-init eh? No? Matamis na pagkalinga ang hinihingi ng pag-ibig na gito. For no one hated his own flesh. Isang mariin na pagsasaad na bawal, saktan, pagbuhatan ng kamay ang inyong asawang babae. Bawal. Bakit? Kayo ba sinasaktan niyo ang inyong sarili? Niyuyurakan niyo ba ang inyong sariling pagkatao? Minumura niyo ba ang sarili niyo? Kung hindi niyo rin dapat gawin. Because no one hated his own flesh. Muli, ang perspektibong binibigay ni Pablo dito ay ang pagmamahal sa sariling katawan. Mahalin natin ang ating asawa katulad ng ating sarili, katulad ng kalinga ni Kristo. Sabi dito, nourishes, and literally, ibig sabihin nun, pakainin, palusugin. Ito ay yung ating mandato na maging provider, maging protector. Kasi sa Genesis 2:15, binigyan ng Diyos ang lalaki ng trabaho. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to keep it. Nung sila ay nagkasala, ano ang humirap para sa lalaki? Yung pagtatrabaho. Sapagkat siya ang binigyan ng responsibilidad na magtrabaho at mag-provide sa kanyang pamilya. Siya rin ay binigyan ng talino upang pangasiwaan ang kanyang kapaligiran. Kaya napangalanan ni Adam ang lahat ng mga hayop na create ng Diyos. Binigyan siya ng ganong klaseng talino. Binigyan natin sa atin yon upang tayo ang maging protector, provider ng ating mga asawa, ng ating pamilya. Cherishes it, sabi. Literally, to caress, to keep warm. Ang ganda ng salita, no? Alam niyo ba yung kanta nung 1970s na cherish is the word I used to describe. Meron pang ganun. Chuwariwak. Cherish dito ay isang affectionate term. So kasama dito ang ating pagkalinga ng matamis na pagkalinga sa ating mga asawang babae. Kasama dito ang pagtupad ng kanilang mga pangangailangan. Ganyan ang kalinga ni Kristo sa kanyang iglesia, ganyan din dapat ang kalinga natin sa ating mga asawa. Bakit ba ganito na lamang kataas ang pamantayan? Number 4, fourth point. Paglalarawan ng pag-aasawa kay Kristo at sa kanyang iglesia. Ang pag-aasawa po ay isang larawan ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia niya. Yung pagkakaisa ng mag-asawa, kaya inulit niya dito yung Genesis 2:24. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Nung kinote ni Kristo yon, nung dinidiscuss sa kanya ng mga Pariseo ang divorce, ang sabi niya sa Matthew 19:6, so they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Itong pagmamahal na ito ay hindi naghihiwalay na pagmamahal. Hindi bumibitaw, hindi sumusuko. Ito ang pagmamahal ng asawa, ganito ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Kapag minamahal natin at pinananatili natin ang pagkakaisa natin sa ating tahanan, ipinapakita natin ang mahigpit na kapit ng Diyos sa kanyang iglesia. Uli sa lahat,
Ito ay pagkakatulad ng iglesia. Sabi sa huling verse 31, verse 32, this mystery is profound and I'm saying that it refers to Christ and the church. Nakita niyo ba yung picture, mga ama ng tahanan, kung tayo ay magiging tunay na ama ng tahanan at mamahalin natin ang ating mga asawa ng isang pagmamahal na habang buhay, walang hanggan, mapagsakripisyo, nagliligtas, nagbabanal, nagkakalinga. Kung ganyan ang ating pagmamahal sa ating mga asawa, yung picture ng marriage natin ay magiging reflection ng pagmamahal ng Diyos sa iglesia. At pag nakita yan ng iba, anong gagawin nila? Magtatanong sila, bakit gano'n ang church nila? Bakit ganyan ang pamilya nyo? Bakit maayos? Bakit tahimik? Bakit may pagtatawanan, pagmamahal, pagkalinga? Opportunity, hindi ba para sabihin ninyo, kasi ganyan ang aming Panginoon sa amin. Ganyan niya kami kamahal. Kaya ginamit ng Panginoon ang husband and wife relationship para maging larawan ng kanyang pagtatapat sa kanyang hinirang. Kaya sa Old Testament, sinusuka niya ang mga Israelita sapagkat sila ay naging parang mga hindi tapat na asawa. Yung imagery ng isang adulterated na marriage, ang picture niya ng rebellion ng kanyang piniling bayan. Sa New Testament, patuloy na ginagamit na picture ng Panginoon ang ating mga marriage at mga asawang lalaki, mga husbands. Yan po ay isang profound mystery, sabi ni Pablo. Pero kayo po ang magdadala. Tayo po ang magdadala. Kailangan natin mahalin ang ating mga asawang babae. Tayo ang head. Ganito ang head. Habang buhay. Sukdulan. Mapagsakripisyo, nagliligtas, nagbabanal, nagkakalinga. Ganyang klaseng pagmamahal ang hinihingi sa atin. Kaya sa ending, ang sabi niya, sinamarize ni Paul, however, let each one of you love his wife as yourself, and let the wife see that she respects her husband. Yun ang summary. Anong sikreto ng isang masayang pamilya? Love his wife as himself. Simple, di ba? And let the wife see that she respects her husband. Yung salita pong respect, kung ating isasaling literally, ay yung salitang reverence, fear. Kaya nga, hindi maganda sa English siguro, kaya yung salin ginawang respects. Pero ganun po kalalim ang respeto na hinihiling sa asawa. At kung yung asawang lalaki naman kasi ay nagmamahal, nagkakalinga, nagbabanal, nagliligtas, bakit naman hindi? Pero mga asawang babae, hindi po kondisyon yon para ibigay ang respect sa inyong asawang lalaki. At mga asawang lalaki, hindi po kondisyon yon para mahalin ninyo ang inyong asawa. Ito po ang sikreto ng isang masayang pamilya. Mapagsakripisyong pagmamahal mula sa lalaking namumuno at magalang na pagsuporta mula sa babaeng nagkukumpleto sa kanya. Ang mga tunay na haligi ng isang makadiyos na tahanan. Ito dapat ang dalangin at adhikain ng bawat isa na bahagi ng pamilya ng Diyos para sa kapanganan ng lahat, kaayusan ng lipunan, at higit sa lahat, sa kalwalhatian ng Ama. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita sa amin sa hapong ito. Kayo po ang magtimo nito sa aming puso't isipan upang kami makasunod, lalo na kami ng mga ama ng tahanan. Pangalan ni Jesus. Amen. Mga fathers, time for you to shine. Hinihingi ko na tumayo ang mga ama ng tahanan na naririto sa ating santuaryo. Kaya ako kayo pinatayo kasi gusto kong marinig sa mga labi nyo na susundin ninyo. Susundin natin lahat ang ipinagbilin sa atin ng Panginoon. Amen?
Mahina yata. Amen? Amen! Tayo manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga ama. Panginoong Diyos, kami po ay marupok ng mga lalaki. Kami ay tunay na palagi na lang nagkukulang sa aming mga asawa, sa aming pamilya, sa aming mga anak, at lalo na sa iyo. Kami ay makasalanan. Kami ay mahina. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng tibay ng pananampalataya. Bigyan mo po kami ng lalim ng aming pagpapasakop kay Kristo Jesus sa diwang banal at sa disenyo ng Diyos Ama para sa amin. Gawin mo kaming tapat na mga na mamumuno ng aming mga pamilya, O Diyos. Baguhin niyo po ang aming kalooban. Baligtarin niyo po ang aming pag-iisip. Na sa halip na kami ay trabaho lang ng trabaho at bigay na lang ng bigay ng pera sa mga misis at kami ay palagi na lang lumalabas at naghahanap ng sarili naming mundo. Baliktarin niyo po kami. At ituon niyo po ang aming pag-iisip, ang aming pagmamahal, ang aming pagkalinga sa aming mga misis, sa aming mga anak, kung saan kami nagkukulang. O Diyos, patawarin mo kaming lahat. Lalo na ang inyong abang lingkod. Kayo po ang kumilos at gumalaw sa puso at buhay ng bawat isang ama na nakatayo sa loob ng santuaryong ito, sa hapong ito. Gawin niyo po kaming tunay na mga ama ng tahanan, ama ng salita ng Diyos, mga pastor ng aming mga pamamahay. At sa gayong paraan, Panginoon, paliwanagin mo ang kalwalhatian ng iyong iglesia sa pamagitan ng aming mga pamilya. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. At ang lahat ng fathers ay nagsabing, Amen. Happy Father's Day po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.